Hala, Raffy Tulfo, testigo, Duterte, Sandro Marcos versus Baste Duterte, nag-away Romualdez, Trillanes, FL Lisa. Paano to? Rumble na talaga. Nako naman, pagulo ng pagulo. Siyempre, etong balitang ito na ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay News Files at ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni News Files para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News Files at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Marcos, imbitahin mo natin si dating Pangulong Duterte dahil binanggit ng ating testigo, hindi po pwedeng ganon. Limitado lamang dapat sabihin ng mga testigo sa nalalaman niya ng personal. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, ipatawag nyo si Duterte sa Senado para malaman ang buong katotohanan. Ito ang panawagan ni ex-PDEA Chief Jonathan Morales sa aligasyon laban sa kanya na hindi umano totoo ang kanyang mga sinasabi dahil si Duterte daw ang nakakaalam ng lahat dahil siya ang kauna-unahang nagsabi na bangag di umano si Presidente Bongbong Marcos. Dapat din daw si Senator Raffy Tulfo ang mag-imbestiga at hindi daw si Jinggoy Estrada. Ikaw bilang Pilipino, payag ba kayo na humarap si Duterte sa Senado para... Parang sinasabi dito si Jinggoy Estrada, wag mag-imbestiga kasi parang bias si Jinggoy. Alam naman natin kung kaninong kaha si Jinggoy. So si Raffy Tulfo kasi, kaya sinasabi kino-call out dito, is alam natin tumakbo si Raffy Tulfo ng ano ba to? Ng independent, 'di ba? So ang tanong diyan, kaya ni Raffy Tulfo yung ganyang aura? Pero pag dito lumabas si Senator Raffy, talagang pag nag-imbestiga talaga siya at naging balanse siya diyan, doon na ako maniniwala talaga na tunay talaga ang mga banat ni Idol. 'Di ba? Tumestigo tungkol sa PDEA Leaks, isulat ang inyong reaksyon at komento. Akin mo pati si FPRRD gusto nang papuntahin dyan. Grabe. Kasabay nito, may panibagong patutsada naman si Davao City Mayor Baste Duterte laban sa Administrasyong Marcos sa isinagawang pre-rally sa Dumaguete na kukuha raw ng administrasyon ang lahat ng kanilang gusto dahil sila ang nasa posisyon, bagay na sinagot naman ni Presidential Son at ngayon Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos. Regardless of what Mayor Baste says, I still have the utmost respect for him. I still consider him as a friend. If he wants to talk to me about it, he's more than welcome to any time. He has my number. Kung tunay na matapang si Baste Duterte, dapat tawagan niya si Sandro Marcos. Pero tikom ang bibig ng nakababatang Marcos sa mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kanyang ama. Kasabay niyan, nakatakdang ilatag ng Department of Justice kay PBBM ang lahat ng legal options kaugnay sa mga posibleng hakbang ng International Criminal Court o ICC sa bansa, kabilang dyan sa posibleng pagpapaaresto kay FPRRD kaugnay sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Inaayos naman dito sa kabila is yung ICC naman. Dito naman sa PDEA is Marcos, PBBM. Tapos dito sa ICC ang mga Duterte. Pag nagtagumpay kaya, no, halimbawa lang no mga katunay, kung magtagumpay yung PDEA Leaks na yan, naging guilty, o sige, napatunayan dyan. No? Halimbawa lang po, si PBBM ganito. Siyempre, mawawala siya sa posisyon. Mawawala siya bilang presidente. Mai-impeach siya. 'Di ba? 1 point na yon. Paano naman kung ang ICC din ay magtagumpay na hulihin ng mga Duterte? Mapatunayan, may sala, ganto. Matanggal din sa pwesto si BP Sara. Mission 2, successful na naman yun. Alam niyo yung successful na sinasabi ko? Successful yun sa mga taong naiinis sa kanila. Yung mga taong ayaw sa kanila. Yung mga nasa left side banda. Kanino magke-credits ang mga ganitong pangyayari? Kundi sa kanila.
wala nang ibang makikinabang sa pagkawala ng dalawang yan. Dalawa sila na kinatatakutan ng eleksyon. 'Di ba? Parang nahuli na ng mga alitap-tap kung paano sila hihilahin pababa. 'Di ba? Pero kaya hindi sila mahila-hila pababa ngayon dahil sa taong bayan na sumusuporta sa kanila. Lalo na sa mga Duterte. Kaya hindi magtagumpay yung mga alitap-tap na yon. Pero kung magtatagumpay yan, sigurado, sino pa ba ang papasok? Kundi yung mga taong may pangarap sa kanilang mga posisyon. Yun ang mangyayari sa atin. Kapag sila ay nandiyan na sa posisyon na yan, andyan na ang kalbaryo natin. So sasabihin natin ngayon, akala mo naman kung makapagsalita ka, akala mo napakaganda naman ng bansa natin ngayon, akala mo. Hindi eh. Hindi ganon. 'Di ba? O ganito na nga yung bansa natin ngayon eh. Hindi na natin napapansin yung problema talaga ng bansa eh. 'Di ba? Ang napapansin na lang natin, kabila ang investigasyon, kabila ang pagpababa sa pwesto, kabila ang gusto silang mahuli, mawala. 'Di ba? Eh, yung papalit. 'Di ba? Sa tingin nyo ba, baka mamaya mas masahol pa rito? Baka mamaya hindi na tayo magkaroon ng eleksyon at maging prime minister na. 'Di ba? Mas kawawa tayo. Parang ang nangyayaring to, para siyang script sa pelikula. 'Di ba? Parang sinasadya yung pangyayari na to eh. Na masira yung dalawang pangalan na yan, pinagsasabay, isang bala tatama sa dalawang ibon. Sabay babagsak. Sino makikinabang? Yun nga. Yung mga tao na gusto silang mawala. Yung mga taong naghahangad sa kapangyarihan nila. Yun ang mangyayari. Kaya yung mga tao na yun, yung mga alitap-tap na yun, na naghahangad sa kapangyarihan nilang dalawa, ng mga Marcos at ng mga Duterte, malamang ngayon ay tuwang-tuwa sa nangyayari. Hindi sila parang nalulungkot. Malamang tuwang-tuwa. Kasi nakakakita sila ng maliit na butas, maliit na pag-asa na sila'y makakapasok uli. Makakabalik uli. Ganun yan. Kapag bumagsak tong dalawang to, pagkakataon na natin to. Kaya sila tahimik eh. Mga katunay kaya sila tahimik. Pinababayaan lang nila ang issue ng mga Marcos at Duterte. Diba? Kabilang din daw sa tatalakayin ng DOJ sa Pangulo ang usapin ng pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Maaalalang sinabi ni PBBM noon na pinag-aaralan din ng pamahalaan na muling mapabilang sa mga bansang miyembro ng ICC. Naglabas naman ng sama ng loob si Duterte tungkol sa bali-balitang plano ng International Criminal Court na arestuhin siya. Kaugnay pa rin ito ng madugong war on drugs ng nakaraang administrasyong Duterte. Magsirko-sirko na yung mga tao dyan. Tumbling-tumbling na yung mga anak namin. Naging bangag na. Putang ina, nasaan kayo? Nasaan kayo nung panahon na kailangan namin ng tulong? Mga yawa kayo. Tapos pupunta kayo dito. Prisuhon ko ninyo. Tangtangan tikag itlog. Bastos yung ginagawa ninyo. Ibastusin ko rin kayo. Huwag kayong magpapaalipin sa mga puti. Bakit sila pupunta dito tapos manghusga? Ano ang nagawa nila sa atin? Wala. Babala ni Duterte kay Presidente Marcos. Ang bagsik din kasi ng ICC kung pupunta rito. 'Di ba? Parang nakinig lang sila sa isang side. Hindi sila nag-imbestiga talaga. Magdadala sila ng warrant dito is guilty na agad sa kanila. Samantalang isang panig pa lang yung nagsasabi sa kanila. 'Di ba? Hindi nila alam yung kabilang panig. Dapat inaalam nila yan eh. Hindi pwedeng maging guilty ang isang tao kung isang panig lang ang pinapakinggan mo. Kung yung testigo o yung nagsasabi lang na nagtutulak sa inyo ang pinapakinggan nyo. Pwedeng gumagawa lang siya ng usap, pwedeng ganon. Sinisiraan niya lang yung tao. Para kasing ang mangyayari dito, basta turo ka na lang ng turo, huhulihin ka na kaagad. Walang imbestiga na mangyayari. 'Di ba? Dapat magkabilang panig yung aalamin dyan. Bakit ba ginawa ni FPRRD yung war on drugs? Para saan ba yon? 'Di ba? Hindi naman nakaperwisyo sa bansa natin yun eh.
Ang mga naperwisyo nun, alam nyo na mga katunay kung sino-sino. Kasi kung nakakaperwisyo yung war on drugs ni FPRRD, lahat tayo. 'Di ba? Malamang wala na tayo rito. Ubos ang mga tao dito sa Pilipinas. Pero hindi naman tayo naperwisyo nun eh. Ano yung masama doon? Meron bang masama? So kung kasamaan yung ginawa niya nung war on drugs, nasa sa kanila na yun. So ibig sabihin, gusto nyo kumalat yung masasamang bisyo rito? Walang gawin yung kung sinong namumuno dito? Yan ba ang gusto nyo? Napalawakin yung ganyang sistema dito sa bansa natin? Yung mga anak nyo is malulong sa masamang bisyo? Gusto nyo ganon? Gusto nyo ata ganon eh. Diba? Sa mga susunod na magiging presidente dyan, wag nyo na raw pansinin yung mga nagbibisyo, bayaan nyo na lang daw sila. Kasi baka mamaya ma-ICC din kayo. Diba? Huwag mo nang galawin ang konstitusyon kasi magkagulo talaga tayo. Do not ever believe na ikaw yung exception. Binigyan din ni Duterte ng grado ang 2 taong panunungkula ng Pangulo. Hindi man kita iniinsulto, pero para sa akin, yung performance mo is a failure. Ikaw lang dyan sa itaas. Puro ka English, hindi lang mahal ang bigas. Ang issue ngayon, Puro ka English. Muntakin mo 60 pesos yung bigas, grabe. Dito nga may 80 pesos na eh. is gutom ang Pilipino. Yun ang dapat nilang bigyan ng Grabe, atensyon. 60 pesos. Sa kabila nito ay tinawanan lang ni PBBM ang mga paninira at patutsada ni Duterte, pati na rin ang Lakas kasi mambasag ni FPRRD. Si PBBM naman pangiti-ngiti lang. Alex, sa ngayon ay hindi pa alam kung ano ang tunay na plano ng Pangulong Marcos laban kay Duterte dahil pag-uusapan pa daw nila ni DOJ Remulla ang tungkol sa ICC. Ikaw bilang Pilipino, payag ba kayo na arestuhin si Duterte ng ICC? Ayan, At payag ba kayong kayo? mga DDS, suportado nyo pa rin ba si Duterte sa oras na tumistigo ito sa Senado tungkol sa PDLX? Isulat ang inyong reaksyon at komento. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay News Files. Ayan mga katunay ha, kayo, payag ba kayo na tumistigo sa FPRRD dyan? Di ba? Sa Senado. Ang bigat na nun. Sa FPRRD na yun eh. Di ba? Comment lang po kayo mga katunay sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.